Nice Transport ang may-ari ng bus na naaksidente sa Sablan, Benguet. Isa sa ilalim sa roadworthiness test ang 3 natitirang bus nito. Ang mga driver naman sa drug testing at orientation ipadadala. Matapos ang 30 araw at depende sa resulta ng investigasyon kung ibabalik ng LTFRB ang prangkisa o tuluyan na itong kakanselahin. Sa dami po ng mga namatay, is there a possibility na totally makancel yung franchise? That is always open. We cannot just make a conclusive decision because the board will have to observe the basic principle of due process in the suspension or cancellation of franchise. Pumali ang preno ang lumalabas sa paunang investigasyon ng pulisya sa aksidente sa Benguet. Hindi na bago sa Benguet ang mga aksidenteng tulad nito. Mahigit isang dekada na nakakalipas, isang bus din na nawala ng preno sa mismong lugar kung saan naaksidente ang Esso Nice bus. 30 ang patay, 19 ang sugatan. 3 pang aksidente ang nangyari sa Naguilian Road ng mga sumunod na taon. Main road papunta at palabas ng Baguio ang Naguilian Road. Pero kakaiba ang terrain nito. Bukod sa bulubundukin, marami rin itong blind curve. The terrain of Baguio or Benguet or the Cordillera Autonomous Region, medyo mahirap na kasi bulubundukin yan. And of course, that's one of the factors. Plus yung driver siguro, hindi natin alam yung condition niya at the time of the trip. Minsan hindi advisable na yung isang driver na kuminsan sanay sa Metro Manila, pabiyahe sa mga bulubundukin na area, medyo hindi niya familiar yon. Kahit mo isirang plaka na patuloy pa rin paalala ng LTFRB, hindi lang sa mga bus driver kundi pati na rin sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan na pag-ibayuhin ang pag-iingat sa pagmamaneho. Lalo na't sa driver na kasalalay ang buhay ng bawat pasahero. Payo ng LTFRB para iwas aksidente, siguruhing maayos ang sasakyan bago ilabas sa daan. I-check ang clutch, brake at gulong. Siguruhing maayos din ang kondisyon ng driver bago magmaneho. At kapag di kabisado ang daan, dahan-dahan at alerto dapat sa pagmamaneho. You should know your speed limit. You are not driving a race car, you're driving a public bus. So yung speed mo yan, yung motion, time and motion mo. Importante ito eh. Baka masyado kang mabilis pagdating sa kurbada, akala mo kotse ka o motorsiklo na magaling umikot. Dano Tingkong, nakatutok 24 oras. Samantala, tungkol pa rin sa bus pero dito naman po sa Metro Manila, pinaulanan ng bala ng isang lalaking sakay ng van ang isang bus sa EDSA Mandaluyong kagabi. Ang dahilan daw, gitgitan sa kalsada. Nakatutok si Dante Perello, eksklusibo. Swerte pa rin maituturing ang bus driver na si Jeric Dacanay dahil daplis lang ang kanyang tama sa likod. Braso at kamay makaraan siyang pagbabarilin ng 5 beses ng kanyang nakaalitan sa trapiko pasado alas 8 ng gabi sa may EDSA Mandaluyong. Sa dami ng pinakawalang bala ng kanyang nakasagupa, hindi maikakailang matindi ang galit nito at walang duda na balak siyang tuluyan. Ang isang bala nga tumagos pa sa suot niyang company ID. Nung pumuputok, naramdaman ko may mga hangin na dumadaan sa katawan ko. Hindi ko po alam na bala na pala. May tama na ako. Himala ring hindi nasugatan ng kanyang konduktor na si Wilfredo Tamayo kahit lumusot ang isang bala sa suot niyang polo shirt. Nagsimula raw ang problema nang di sinasadyang makagitgitan ng bus nila ang isang puting L300 van na may plakang NLI 447 at may logong Rian's Garments sa bandang Ayala sa Makati. Para pong Bombay, malaking mama. Maitim. Parang nakainom eh. 3 beses pa raw nag-overtake ang van para harangin sila. Noong una ay naiiwasan pa nila ang van. Pero pagsapit ng SM Mega Mall ay bigla raw bumaba ang driver na armado ng baril. Saka walang habas silang pinaputukan bago tumakas. Kasama ang 2 pang lalaki. Ligtas naman at walang tinamaan sa sakay nilang 20 pasahero. Since hindi naman na-apprehended yung alleged suspect natin, re-refer natin for verification yung plate number na nakuha ng ating victim. Ikinakasana ng Mandaluyong pulis ang isang follow-up operation para tuntunin ang may-ari ng nasabing van. Dante Perello, nakatutok, 24 oras. At eto na nga, base po sa plaka ay natuntunan ng mga pulis ang may-ari ng sasakyan na ginamit ng lalaking bumaril sa bus. Nakatutok si Marisol Abduraman. Matinding galit ang nakikitang dahilan ng Mandaluyong pulis sa pamamaril sa isang bus kagabi. Tingin pa ng pulisya, hindi ordinaryong away trapiko ang mitya ng karahasan. Kita raw kasi ito sa tama ng mga bala sa bus ayon sa investigador na tumututok sa kaso. Kasi kung ordinaryong gitgitan lang to, isang putok lang pwede na. Tatakbo ng tao para matakot ka. Ang ginawa niya 3.
Gusto niya masiguradong mamatay ka. Talaga raw gustong patay ng suspect ang biktima. Lumalabas din simula pa lang sa Pasay. Hinabulan ng driver ng L300 van ang bus hanggang makarating sila sa EDSA Mandaluyong kung saan naganap ang pamamaril. Hinihinalang kalibre 45 ang ginamit. Nadapisan ng bala ang biktima pero ligtas na ito ngayon. Nagsagawa ng follow-up operations ang Mandaluyong Police ngayong hapon, katuwang ang Makati Police. Dahil nakuha ang plaka ng van, natunto ng sinasabing may-ari nito, ang Rihanna's Import and Export na may tanggapan sa San Isidro, Makati. Anong sabi ng may-ari? Yun lang po, hindi nila alam pa yung ano. Kukunin muna nila yung detalye. Sabi nila, i-check nila yung ipinakitang plaka, titignan lang kung ano. Pero hindi raw inamin o itinanggi ng may-ari ng kumpanya kung sa kanila nga ang van. Pinuntahan din ng GMA News ang nasabing address pero ang gwadya lang nila ang humarap sa amin. Wala pa raw handang magsalita tungkol sa nangyari. Ito po ba yung Rihanna's? Patuloy naman ang investigasyon sa insidente. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Tinanggal na ng pamunuan ng Manila Police District ang mga opisyal at iba pang mga pulis na nakatalaga sa Asuncion Community Precinct No. 2 sa Tondo, Maynila. Kasunod ito ng paglabas ng video ng pagpapahirap o pagtotorture ika nga sa isang suspect at ang hinala doon naganap yan sa istasyon na yun ng pulis. Nakatutok si JP Soriano. Tapos isa pa na may nanonood. Kumalat sa internet ang video na ito na pinamagatang snatcher brutal. 3 kabataang snatcher umano na nahuli ng mga pulis ang makikitang duguan at tila bugbog sarado. Ang 2 sa kanila, pinilit pang maghalikan. Ngayon, isang video ulit ng police brutality ang lumutang. Pinaghihinala ang nangyari sa Asuncion Community Precinct 2 na ito ng Manila Police District. Nang puntahan ng mga taga-Napolcom kanina, walang mga pulis at bakante maging ang kulungan. Tinanggal na kasi ni MPD Chief Police Senior Superintendent Rodolfo Magtibay ang 11 pulis ng PCP2 Asuncion, kabilang ng hepe nitong si Senior Inspector Joselito Binayog, ang pangunahing suspect sa umano'y panonorture na nakunan daw sa cellphone video. So 11 of them, to include Senior Inspector Binayog, Inspector Tunggol, and 9 other police non-commissioned officers. So relieve sila at ma-assign sila sa regional headquarters. Bumuo na ng Special Investigation Task Force ang PNP sa tulong ng NCRPO, Napolcom at CHR na mag-iimbestiga sa umano'y pag-torture ni Binayog sa isang di umano'y suspect na nahuli nila. Secure din natin yung blatter at saka yung logbook ng PCP at ititrace natin doon kung sino yung biktima ng Kinuna ng litrato ng taga-Napolcom ang loob ng presinto. Nais daw kasi nilang ikumpara ang itsura ng maliit na kwarto kapag nakakuha na sila ng kopya ng video ng umano'y pag-torture. Most probably dito nangyari. Kaya lang we cannot make that conclusion unless and until we really dig further and investigate further. No, because we have so many things to look into. Ang dilemma natin is yung whether the video is it authentic. Sa ngayon, hindi pa natutukoy ng MPD kung sino ang sinasabing tinotorture umano ng pulis. Palaisipan din sa kanila kung sino ang kumuha ng video at nais nila itong makausap para mas mapabilis ang investigasyon. Tumanggi muna magpa-interview sa GMA News si Inspector Binayog. Sinabi niya sa akin na magsasalita siya sa tamang panahon, pero hindi raw siya nagtatago at harapin daw niya ang anumang investigasyon. Base sa record, maayos naman daw ang panunungkulan ni Binayog sa MPD. Ayon sa isang source sa MPD, may 5 buwan na ang nakakaraan ng kumalat ang sinasabing torture video pero di rin sila tiyak kung sino ang nasa likod nito. Mariing kinundena ng MPD ang anumang panonorture sa mga suspect. JP Soriano, Nakatuto, 24 Oras. Agad ang nag-iwan ng mensahe sa website ni Pangulong Noynoy Aquino. Nito lamang pong Lunes yan inilunsad. At sa dami ng mga mensahe, may panahon pa kaya ang Pangulo na isa-isa silang basahin at sagutin? Nakatutok si Michael Fahati. 2 araw pa lamang ang nakalilipas mula ng ilunsad ng opisyal na website ng Pangulo. Higit sa 130,000 na ang nakikibahagi rito. Kaya naman natutuwa ang Pangulo sa anay malawak na pagtanggap dito ng mga Pilipino. Di lamang sa Pilipinas, kundi pati na sa may 140 bansa. Pero sa tagsa ng mga mensahe, may panahon pa kaya ang Pangulo na posisiin at personal na tugunan ang saloobin ng taong bayan? Talaga nga, medyo busy tayo talaga. Pero yung
as a general rule, binibring up to my attention yung those na medyo may relevancy. Kunyari yung mga, di ba, parang please add me as a friend, hindi na pinibigay sa akin yun. Pinipilit pa rin naman daw niya na magkaroon ng panahon na sumagot kahit pa paano. When I do find some time, I try to answer personally. Sa ngayon, ang napapangako ko lang yung text, no? Ang problema sa text, kaya ko lang sagutin normally pagbukas sa umaga at bago patayin sa gabi sa dami nung pumapasok. Sa pagkalat na impormasyon at datos ng New Media Department ng Presidential Communications Operations Office ng Malacanang, nangunguna raw sa dami ng katanungan at hinaing ang problema sa employment o trabaho. Tinitingnan nila kung ano yung jobs generation programs ng Pangulo at saka parang yun talaga doon nakikita na medyo laganap yung walang trabaho ngayon sa bansa. At humihingi ng tulong. Humihingi ng tulong. Pangalawa ay kaugnay sa DPWH. Halo-halo naman po, yung iba nakita nila na nagbago na yung kultura pagkaupo ng gobyernong Aquino. Yung iba naman po, sinasabi nila siguro pakalat-kalat, meron pa rin. But hopefully with the help of the website, makakasumbong po sila at saka makikita po ng mga opisyales ng gobyerno kung ano talaga yung saloobin ng taong bayan. Kabilang din sa top 5 na concern ng mga mamamayan ay ang pagtigil sa korupsyon, kahalagahan ng SK elections, problema ng mga OFW at mas mabuting serbisyo publiko ng mga ahensya ng gobyerno. Natutuwa ang Pangulo sa paggamit ng makabagong teknolohiya dahil matulin daw niyang nalalaman at mas napapalapit siya sa tunay na hinaing ng mga Pilipino. At tulad sa nabanggit sa launching ng website ng Lunes, natatanggapin daw kahit negatibo pa ang komento ng publiko, pabirong dagdag ng Pangulo. May mga komento raw na sadyang hindi niya mabibigyan ng kasagutan. Depende ho, no? Kasi meron naman, kunyari sabihin ho sa akin, ang nipis ng buhok, ano magagawa ko doon? No? We welcome criticism. We will be the first to say we are not Superman, we are not God, no? And a healthy dialogue in a democracy should be encouraged. Michael Fahati, nakatutok, 24 oras. Kumulong na po ang tinatawag ng oral argument sa Korte Suprema kaugnay po sa legalidad dyan ng pamamahagi ng sapi o stocks sa Hacienda Luisita. Nakatutok doon live si Teresa Andrada. Teresa, kamusta dyan sa Korte Suprema? Yes, Mike. Pasado alas 2 ng hapon nagsimula ang oral arguments dito sa Korte Suprema patungkol sa sigalot ng Hacienda Luisita na pagmamayari ng pamilya ni Pangulong Noynoy Aquino. Matagal hinintay ng Hacienda Luisita Incorporated ang pagkakataong ito para maidepensa ang pinasok nilang Stock Distribution Option o SDO sa mga magsasaka ng Hacienda noong 1989. Ang gusto kasi ng Cojuangco family, ideklara ng Korte Suprema na iligal at hindi tama ang kautusan noong 2005 ng Presidential Agrarian Reform Council o PARC na ibasura ang SDO agreement at inutusan ng Cojuangco family na ipamahagi na ang lupaing sakop ng CARP sa mga magsasaka ng Hacienda. Di raw naman kasi guminhawa ang buhay ng mga magsasaka. Hindi na ipatupad ang kautosang ito dahil iniakyat ng Cojuangco family sa Korte Suprema ang kaso. Ang TRO na ipinalabas ng Korte Suprema ay pinapatupad pa hanggang ngayon. Pinanindigan ng abogado ng HLI na si Attorney Hener Asuncion na walang karapatan ng Presidential Agrarian Reform Council o PARC na ibasura ang SDO agreement. Kontrata raw kasi ito sa pagitan ng mga may-ari ng hacienda at mga magsasaka. Pero nang tanungin siya ni Associate Justice Conchita Carpio Morales kung anong desisyon ng Korte Suprema ang pwedeng pagbasehan, walang naisagot si Asuncion. Ayon pa kay Associate Justice Jose Perez, binding ang kapangyarihan ng PARC, hindi raw iligal ang pagbasura nito sa SDO agreement. Mike, sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang oral arguments dito sa Korte Suprema. Pero base sa nakuha nating informasyon ay anumang oras ngayon ay tatapusin na muna nila ang oral arguments. Tatapusin daw muna ang pagtatanong sa mga abogado ng Hacienda Luisita at magpapatuloy ang oral arguments sa susunod na linggo sa Martes, alas 12 ng hapon. Mike? Kaya hindi pa ngayon ang pagtatapos yan. Ang malinaw, itutuloy pa yan sa isang linggo. Maraming salamat, Teresa Andrada.